para naman maging reliable yung review natin, ay gagamitan natin siya ng USB tester para masabi natin kung talagang legit nga yung item, kung maganda nga talaga, at kung talagang true rated yung mga kiniklaim ng unit. Stay with me para malaman natin kung ano yung mga pros and cons nito. Hello, good morning. Welcome back to our channel. Nandito na naman po tayo, nagbabalik. At this time ay magre-review naman tayo. At i-review natin ngayong araw ay ang power bank. 2 power banks. Buksan natin. Na-unbox ko na to, pero pakita ko rin sa inyo. So yan, manual na hindi naman natin binabasa. Okay, at meron siya ditong yung unit mismo, 20,000 mAh na capacity. At yung isa naman dito, 30,000 na mAh na capacity. So same brand sila, parehas lang. At sa physical appearance ay makikita natin na mas malaki itong puti, at ito medyo maliit dahil yung capacity niya ay less than 10,000 dito, 20,000 mAh or mAh at 30,000 mAh. So nagamit na natin to ng ilang araw, weeks, at papakita ko sa inyo kung worth it ba ang ganitong mga power bank. Alam nyo, medyo metikuloso tayo sa mga batteries, lalo na sa power bank. So para naman maging reliable yung review natin, gagamitan natin siya ng tester. Yan, kasi dito ay makikita natin talaga yung tunay na protocols ng mga power banks na to. Okay, by the way, hindi ito sponsored video. Ito ay isang honest and fair review lamang sa mga battery na to, para naman na matulungan natin yung ibang mga viewers natin na nagtatanong at na lilito o nagdadalawang isip kung ano yung mga power banks na gusto nilang makuha o mabili sa market. So ito ay yung unit power bank, at may 35 watts na super fast wireless power bank. Okay, yan yung kiniklaim nila. And sa likod nito, makikita nyo ay meron siyang magnetic, yan, may magnetic charging siya. At kaya kung supported ng magnetic charging ang cellphone nyo, ay pwede nyo kayong mag-charge dito. Dito ay nabubuksan siya para magawing stand, at plastic yung casing nya. And meron siya ditong button para makita nyo yung display dito na digital display. And meron siyang input and output dito na type C, and same dito, in and out na lightning connector. So dito meron siyang type A USB out, at meron siyang built-in na plug para ma-charge ang battery. At ito na rin yung magsisilbing cord mo para mag-charge ka. So kung ang i-charge mo ang iPhone, ipa-plug mo lang yan dito sa type C, out or in. Then ito yung lightning cable niya para mag-charge sa iPhone. Okay? At kung ang i-charge mo naman ay type C yung slot sa cellphone mo, yung lightning cable ay dito mo ilalagay sa pang iOS or iPhone, at dito ka naman magsasaksak sa cellphone mo. Ito rin yung ibabalik mo dito pag nagamit mo na siyang i-charge. So hindi ka na magdadala ng cable. Medyo may kabigatan siya ng konti, pero mas magaan siya compare dito sa puti. Ito naman, same features. Dito rin yung button para makita yung display dito, at meron siyang 30,000 mAh, and may magnetic charging din siya dito. Yan, magnet. And meron din plug, built-in plug dito sa upper part. Same features and same style. Meron din tong in and out dito, type C, at dito ay may type A. Medyo mabigat-bigat siya ng konti compared dito sa team. So yung length nila ay 4 inches ang length, at ang width niya ay more or less 3 inches. Ito naman ay 3.5 inches, and yung width niya ay 2.5. Okay, so medyo nauna ng ilang araw itong dumating compare dito sa isa, at na-test natin to. Dito nakakapag-charge tayo ng 3 to 4 times using our iPhone 8 Plus, at yung Samsung natin, itong ginagamit natin, Samsung A73 5G, at nakakapag-charge tayo ng 3 to 4 times dito ng puno. Dito naman, pag ito ang gamit natin, ay nakakapag-charge tayo ng 2 times only. 2 beses lang sa
gamit ang iPhone 8 Plus at yung ating Samsung A73 5G. So dito, ang advantage nito, fast charge nga siya dito sa mga knob natin. Dito, saka dyan. Pwede tayong mag-charge dyan. However, ang disadvantage nito, kung meron na kayo nito, napakatagal ng charging kung gagamitin mo ang built-in na plug niya. Ito, aabutin ka dito ng siyam-siyam pag ito ang ginamit mo para ma-charge yung power bank mo. Kaya ang ginagawa natin, dito tayo nagcha-charge sa input niya sa Type-C para i-charge ang power bank para mas madali. Ganon din po dito. So yan, i-compare natin yung dalawa kung alin dyan sa dalawa na yan ang difference nila. Pareha sila may VOOC dash warp na 3.3 volts and to 5.5 volts. Okay? So now, kayo na ang mag-decide kung talagang gusto nyo ng ganito. Dito naman, hindi na natin to i-check dahil na-check ko na to. Inabot po ako dito ng 16 hours, 16 to 17 hours nung ito yung ginamit kong pag-charge niya. Kaya napakatagal. Kung ito yung gagamitin mo, ay talagang grabe yung aabutin na pag-charge mo. So, hindi ko na to iti-test. At dito na lang tayo. Practicality ay okay na itong maliit. Dito nakakapag-charge ako ng 1 o 2 beses. So sa akin, maka-charge lang ako na masurvive ko lang yung cellphone ko ng 1 o 2 beses na full charge ay malaking bagay na yon. At para sa atin hindi naman tayo natagal sa labas. At ito naman kung medyo malayo ang pupuntahan mo, magta-travel ka at talagang aabuti ng araw ang travel mo, ay much better kung ito yung kunin mo, yung 30,000 mAh na capacity. Dahil dito ay makaka-charge ka ng 3 to 4 times. So kayo ang mag-decide kung ano yung sa tingin nyo ay nararapat sa pangangailangan nyo. Ang sa akin lang naman ay kung medyo hindi naman kayo masyadong madalas na lumalabas ay okay na itong maliit. Medyo magaan lang siya. Ayos na ayos yung weight niya. Pwede sa bag, pwede sa bulsa. At ito naman okay lang naman. Kaya pa naman, hindi naman siya masyadong kabigatan. At ito naman ay mas longer yung ibibigay sa yung power. Now, ang price nito ay ilalagay ko dyan sa taas. Kumakuha ko pa yung resibo. Ang price nitong black ay ito. At ito namang white ay dito sa left side. So, yan. Sana ay nakatulong ito sa inyo para makapag-decide kayo kung okay talaga sa inyo ang mga ganitong battery. Para sa akin ay okay na ang ganitong mga batteries at hindi naman bumabagsak ang power niya. Meron kasi mga battery na naka 100% pero pag nag-charge ka ng isa ay bumabagsak na siya yung power. So dito hindi pa naman ako naka-experience ng ganon. Kaya okay yun para sa akin. At dito 2 times lang tayong nakakapag-charge. Talagang ang downside lang po nito ay yung built-in plug niya. Kaya never na ako magcha-charge nito dito. Hindi na natin gagamitin yan. So dito tayo magcha-charge sa Type-C niya. Dito sa left side part ng power bank. So yun lang po. At maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Keep safe. Bye. Want more informative content? Please check these videos above.